Ang kapatid kong pari at ang inyong minamahal na kurang paroko, Father Glenn, at sa inyo po, bayan ng Diyos, magandang gabi po sa inyong lahat. Una po ay nagpapasalamat po ako sa inyong kurang paroko at sa inyo na rin sa pag-anyaya sa akin na manguna para sa ika-6 na araw ng Misa Nobenaryo alay para sa ating minamahal na patrona, ang Maria Bambina. Palakpakan natin ang ating mahal na ina. Una po sa lahat ay ibig kong magpakilala sa inyo, no? Ako po si Father Manjo Padilla. Ako po ay 1 taon at 5 buwan pa lamang pong pari. Ako po ngayon ay kasalukuyang naka-assign bilang parochial vicar sa Antipolo Cathedral sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Ito po ay pangalawang assignment ko na. Ang una ko pong assignment ay sa Cainta, sa Our Lady of Light Parish. No? So kaya nakaka3 buwan pa lamang po ako mula nang lumipat sa Antipolo Cathedral. Mga minamahal kong kapatid, ang atin pong ebanghelyo ngayon, tila'y binibigyan tayo ng sulyap sa buong maghapon ni Jesus. We have a sneak peek on a day in the life of Jesus. Punong-puno ang schedule ni Jesus. Mula umaga hanggang gabi, hindi magkamayaw ang mga tao para dumulog sa Kanya. Sa Capernaum, pagkatapos niyang mangaral, ay nagpagaling siya ng mga may sakit. Kabilang na roon ang biyenan ni Simon Pedro. At dahil sa kanyang pangangaral, pagpapagaling at pagpapalayas ng mga demonyo, gustong-gusto siya ng mga tao. Hinahanap-hanap siya ng mga tao. Kaya naman isang araw, isang umaga, nang matagpuan nila si Jesus sa ilang, sinubukan nilang pigilan siyang umalis. Pero malinaw kay Jesus ang layunin ng kaniyang misyon. Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At dito makikita po natin ang mahalagang aral na itinuturo sa atin ni Jesus. Alam ni Jesus ang kanyang misyon. Mulat siya sa layunin kung bakit siya sinugo ng kanyang Ama. Hindi siya nagpadala sa kagustuhan ng mga tao. Sa katunayan, pwede naman sigurong doon na lang magstay si Jesus sa Capernaum. Hindi ba? Mas maganda atang magstay sa lugar na tanggap ka, sa lugar na mahal ka ng mga tao. Pero hindi nakatuon doon si Jesus, kundi sa kalooban ng kanyang Ama. In other words, Jesus has a clear sense of purpose. Alam niya ang layunin ng kanyang misyon. Mga minamahal kong kapatid, kung alam natin ang ating purpose sa mundong ito, mas magiging buo at malinaw sa atin ang ating paglilingkod. Kasi kung walang malinaw na direksyon, madali tayong mapapagod, madali tayong madidistract, madali tayong madi-discourage, lalo na kapag hindi tayo na-appreciate ng ibang mga tao. Pero kung malinaw sa iyo ang iyong ginagawa, na ito'y para sa Diyos at para sa Kanyang kaharian, kahit mahirap, kahit minsan hindi maintindihan ng iba, hindi tayo magpapadikta sa sasabihin ng iba. Ipagpapatuloy natin ang nararapat nating gawin. Be mindful
of God's purpose for you? Ano ba ang layunin ng iyong pag-iral? Ano ba ang layunin ng iyong misyon? May mga tao sobrang busy, abalang-abala sa kanyang buong maghapon. Pero at the end of the day, parang walang saysay ang ginawa niya, parang walang kabuluhan. Samantala, kapag batid natin yung layunin ng ating ginagawa, at the end of the day, we feel fulfilled. Matutulog tayong nakangiti kahit pagod kasi malinaw sa atin yung purpose na ating ginagawa. Kapag hindi malinaw sa iyo yung purpose mo, matutulog kang nakangiwi. No? Sa mga magulang pong narito ngayon, malinaw po ba sa inyo ang inyong purpose? Araw-araw po kayong nagbabanat ng buto, kakatrabaho. Lalo na po siguro sa mga araw-araw na nagko-commute. Minsan nakakapagod na rin. Pipila ka, no? Sa pilahan ng mga bus o ng jeep. Susuungin mo yung nakapapasong init ng araw. At kung minsan mauulanan ka pa at lulusong ka pa sa baha. Pero kung alam mo ang purpose, kung bakit mo ito ginagawa, gagawin mo ito ng buong puso. Sa mga nanay po bang narito ngayon, kapag kayo po ba ay naglalaba, ginagawa nyo ba ito ng may pagmamahal? Alam nyo ba ang purpose? Ba't nyo ginagawa yan? Baka siguro kaya nagkakanda punit-punit na yung damit. No? Buwisit na buhay ito. No? Ginagawa kong katulong ng mga ito. No? Kaya yung mga damit, yung mga t-shirt, naglalaylayan na, lawlaw na. No? O kapag kayo po ay nagluluto, alam niyo ba ang purpose ng inyong ginagawa? O kaya siguro ang alat-alat ng luto mo, sosobrahan sa asin, no? Kasi buwisit ka habang ginagawa yung gawain. Kung malinaw sa iyo ang purpose mo, gagawin mo ito ng may buong pagmamahal. Ganon din po sa mga estudyanteng narito ngayon. Sa mga estudyanteng narito ngayon, kayo mga sakristan, malinaw din ba sa inyo ang inyong purpose? Bakit ba kinakailangan nyo pang mag-aral? Napupuyat ka, kaka-review. Mas masarap kayang mag-ML. Mas masarap kayang maglaro ng computer games. Bakit pinipigilan ako ng mga parents ko ng aking screen time? Ano ba ang purpose mo? Bakit ang dami mong assignments at projects? Kung malinaw sa iyo ang layunin ng lahat ng ito, magsusumikap ka. Ibibigay mo ang iyong best. Mga minamahal kong kapatid, kung malinaw po sa atin ang sagot, kung alam nating tayo'y sinugo ng Diyos para sa isang purpose, sa ating pamilya, sa inyong mga trabaho, sa ating komunidad, nagiging mas makahulugan at buong puso ang ating mga gagawin. Hindi natin hahayaang diktahan tayo o impluwensyahan tayo ng sino paman. Katulad na lamang po ni Papa San Gregorio na siyang ating ginugunita rin sa araw na ito. Noong panahon po niya ay dumaranas ang simbahan ng matinding kaguluhan, lalo na po sa Europa.
Kaya naman ang Santo Papang ito, pinagsumikapan niyang harapin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga reforma sa administrasyon, reforma sa liturhiya. Kaya nga, di ba, no? Meron tayong tinatawag na Gregorian chant, no? Yun, siya ang nagsaayos niyaan. O kaya naman yung ating kinikilala, no? Yung kalendaryo na mayroon tayo ngayon, no? The Gregorian calendar, no? Napakarami ng mga naging accomplishments ni Saint Gregory the Great. Pero sa kabila nito, hindi niya tiningnan ang kanyang sarili na mataas, na mahusay, na magaling. Bumabalik siya sa pinakalayunin ng kaniyang misyon bilang Servus Servorum Dei, the servant of the servants of God. Kaya naman kinalaunan, tinanghal siya bilang isa sa mga 4 na dakilang pantas ng ating simbahan. Ibaling naman po natin ngayon ang ating paningin kay Maria Bambina. Kung titingnan po natin, isa lamang siyang sanggol, batang walang kamuwang-muwang. Pero alam natin na ang sanggol na ito ay isinilang para sa isang layunin. Siya ang nakatakdang maging ina ng Mesiyas. Siya ang tagapaghatid ng pag-asa sa mundo, sa Jesus. At sa pamamatnubay ng kanyang mga magulang, unti-unti siyang inihanda sa dakilang layuning ito. Kaya naman hindi katakataka na sa pagbabalita ng Anghel Gabriel ay hindi naging mahirap kay Maria ang tumugon at makiisa sa dakilang plano ng Diyos. Mulat si Maria sa layunin at dakilang plano ng Diyos. Kaya naman tumugon siya ng buong puso at buong tapat hanggang sa paanan ng krus. Hindi madali ang pinagdaanan ni Maria, pero dahil malinaw sa kanya ang layunin ng Diyos, kayang buong puso niyang nagtiwala sa kalooban ng Ama. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang tularan natin. Tularan natin si Jesus. Tularan din natin si Maria Bambina. Kilalanin natin ang ating purpose na iniatang sa atin ng Diyos. Maging mula tayo sa layunin ng Diyos at manatili tayong tapat dito. Because if you know the purpose, you will be able to serve God wholeheartedly and meaningfully. Dahil doon natin matatagpuan ang tunay na saysay at kagalakan ng ating buhay. Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dali natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong